Breaking news, Mossad chief na si David Barnea inirerekomenda ng direktang salakayin ng Israel ang Iran sa halip na ang mga Houthi sa Yemen bilang tugon sa mga pag-atake ng mga rebelde na suportado ng Tehran laban sa Israel. Sa madaling salita ay nais ng Mossad na mas bigyang pansin ang ugat ng mga pag-atake sa halip na ang mga grupo na konektado lamang sa Iran. Gayunpaman ay hindi ito sinang-ayunan ng punong ministro ng Israel dahil ayon kay Netanyahu ay mas pabor ito sa rekomendasyon ng IDF Intelligence na tumugon sa pinakabagong Houthi ballistic missile attack laban sa Israel kaysa sa kung ano ang inirekomenda ng Mossad chief na si David Barnea na magsagawa ng isang direktang pag-atake laban sa Iran. Kaya naman marahil ay nagtataka ang karamihan kung bakit tila nga ay natatakot si Netanyahu laban sa direktang pag-atake laban sa Iran. Subalit kung uunawain nating mabuti, ang mga nagiging pahayag ni Netanyahu ay malinaw na nais niya munang ubusin ang galamay ng Iran gaya ng ipinahayag nito na nagsasabing hindi niya sinunod ang panloob na oposisyon laban sa isang kampanya laban sa Hezbollah kahit na may ilan sa Israel na nagmungkahi na iwasan na lamang ang labanan dahil magkakaroon din naman umano ng tigil putukan. Dahil ayon kay Netanyahu ay may malaking kaibahan ang pagkakaroon ng tigil putukan pagkatapos nilang pabagsakin ng Hezbollah kumpara sa pagkakaroon ng tigil putukan na iniiwanan nilang buo ang grupo, kung saan ipinahihiwatig nito na nais niyang mabawasan ang lakas o impluwensya ng Hezbollah bago makipagkasundo sa halip na hayaan itong manatiling buo. Kaya't malinaw ang layunin ni Netanyahu na pahupain muna ng husto ang puwersa at impluwensya ng Iran dahil ayon nga kay Netanyahu ay may ilang oposisyon pa rin sa kanilang gobyerno ang patuloy na kumukundina sa mga operasyon nito na sa madaling salita ay hindi magiging madali para sa Israel na basta na lamang magsagawa ng pag-atake laban sa Iran. At sa halip ay malinaw na umaatake lamang ang Israel sa mga bansang umaatake dito. Dahil sa ganitong paraan ay magiging mahina ang pagkontra ng oposisyon sa bansang ito. Bukod pa riyan ay malinaw para kay Netanyahu na sa kanilang bawat operasyon ay maaaring makasagabal ang hindi pagsang-ayon ng Estados Unidos sa kanilang mga aksyon, kung saan ay ipinahayag nito na napagtanto niya na mayroon silang salungatan o hindi pagsang-ayon sa Estados Unidos sa buong digmaan sa Gaza, kung saan madalas na pinupuna ng Washington ang Jerusalem dahil sa pagkamatay ng mga sibilyan at ang mahirap na sitwasyon ng mga tao sa Gaza. Ngunit kinikilala pa rin ng punong ministro ang pangkahalatang suporta ng Amerika at pinuri ang Pangulo ng US na si Joe Biden para sa kanyang pagbisita sa Israel bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa simula ng digmaan. Sinabi rin ni Netanyahu na nauunawaan niya ang pressure para kay Biden kung minsan na nagiging daan upang magbitaw ito ng mabigat na salita laban sa Israel na nagiging daan sa pagpipigil ng US sa pagbibigay sa Israel ng mga kritikal na armas at ipinaliwanag niya na hindi umano madaling maging presidente dahil sa ilang radikal na paniniwala ng ilang miyembro ng partido ng US President. Sa madaling salita ay malinaw kay Netanyahu na si Joe Biden ay nakatatanggap ng pressure mula sa mga kapartido nito na isulong ang tigil putukan sa mga kalaban ng Israel dahil sa mga inosenteng buhay na nadadamay sa hidwaan. Kaya't kung magsasagawa ng direktang pag-atake ang Israel laban sa Iran sa panahong ito ay maaaring muling ma-pressure ang Pangulo ng US dahil sa maaaring mas matinding reaksyon ng mga ekstremistang Muslim sa buong mundo na maaaring makuha ang simpatya ng mga kapartido ni Joe Biden na muling magpigil ng tulong para sa Israel. Kaya naman malinaw ang nagiging diskarte ni Netanyahu na tapatan lamang muna ang mga bansang umaatake sa bansang ito dahil sa ganitong paraan, bukod sa mapangangatwiranan ni Netanyahu, ang mga operasyon nito laban sa Iranian proxies ay mas napapahina pa nito ang impluwensya ng Iran, kung saan sa ganitong paraan sa pag-upo ng bagong Pangulo ng US, kung sakali man na magkaroon ng direktang labanan ng Israel at Iran ay mas mahina na ito at mas makatitiyak si Netanyahu na susuportahan siya ng mga Amerikano sa labanang ito. Isang diskarteng pinag-isipan ng husto
upang mabalanse ang reaksyon ng mga politician at iba't ibang paniniwala ng mga tao. Kaya't malinaw na hindi natatakot si Netanyahu sa Iran. Sa halip ito ay mas nagiging maingat lamang at mas nagiging matalino kung papaano tuluyang pupulbusin ang mga kalaban nito. At dahil nga malinaw na mas pabor si Donald Trump na bombahin ang Iran dahil sa pagnanais ng mga ito na lumikha ng nuclear weapons, ay mas magiging madali para sa Israel at US na magsagawa ng malaimpyernong pag-atake sa bansang ito kung hindi yuyukod ang Iran sa mga Amerikano. At dahil nga si Donald Trump, kabilang na ang mas maraming Republican na kapartido nito, ay maituturing na mga hardliner pagdating sa usaping ito, ay maaaring walang magiging problema si Donald Trump sa mas marami nitong kapartido. Kaya't maaaring mas masalimuot na kapalaran pa ang naghihintay para sa Iran sa pag-upo ng bagong Pangulo ng Estados Unidos dahil habang naghihirap na ang ekonomiya ng bansang ito dahil sa kawalan ng investors at kakulangan sa produktong petrolyo, ay patuloy pang pinupulbos ng Israel ang Hezbollah at Hamas sa rehiyong ito. At nangako pa ngayon ang Israel na mas matinding operasyon pa ang isasagawa nito laban sa Yemen matapos itong magpakawala ng ballistic missile laban sa Israel. Kaya naman hindi pa sinasang-ayunan ni Netanyahu na direktang umatake laban sa Iran dahil nais ng Israel na pahupain muna ng husto ang puwersa ng mga ito. Kung saan kamakailan lamang ay halos winasak na ng Israel ang pinakamalaking daungan sa bansang ito, kabilang na ang napakalaking power plant nito mula sa Hodeidah, kung saan dahil dito ay mahihirapan nang makapagpuslit pa ng malalaking sandata ang Iran para sa bansang ito at magkukulang na rin ito ng malaking supply ng enerhiya para sa bansa na maaaring makaapekto sa mas mataas na krimen sa loob ng bansang ito. Dahil sa kakulangan ng krudo na maaaring maging daan naman sa pagkakaroon ng mga rebelde laban sa pamahalaan nito dahil sa kahirapang mararanasan ng mga ito. Kaya't sa mga susunod na pag-atake ng Israel sa bansang ito ay maaaring matulad dito sa Gaza na unti-unti nang naaabo dahil sa pagsalakay nito sa lupain ng mga Hudyo. Dahil kung makikita natin ang diferensya ng pag-atake na magkabilang grupo ay tila nga naglalaban ang leon at mga aso dahil maliit na damage lamang ang nagagawa ng mga ito laban sa Israel habang halos tupukin na ng Israel ang isang buong daungan sa bansang ito kasabay ng pagkawasak sa napakalaking planta ng enerhiya sa bansang ito. Ganito kalaki ang diferensya ng bawat pag-atake nila kaya't kung magpapatuloy ito ay maaaring ang Yemen ang mas malalagay sa peligro na kalaunan ay muling sisigaw ng hustisya matapos nilang lumikha ng gulo.